ang nakasal at Kristo na barangay every day. We should be mandated, we are mandated to be monitored by no one to hide. Technological info, yung ating mga telebisyon na meron ng Android, telebisyon na meron tinatawag na mga flat screen ngayon, meron pong device, kapatid, sa loob ng ating flat screen, habang nanonood ka ng telebisyon, nakikita ka sa buong mundo. Yan na po ngayon, ang ating panahon. Mga binibili natin appliances, mabuti pa yung mga appliances nung araw, walang device. Pero lahat ng mga appliances natin ngayon, lahat television, gadget, at cellphone, lahat yan ay meron ng gadget. In the way back, kaya tayong monitor sa buong mundo. At alam nyo ba, at meron na tayo tinatawag na CARE, yung CARE, Obama. Alam mo CARE Obama? Obamacare. Tuwang mundo, isang mas maliit pa sa talay na isang device na i-inject sa pati ng katawan. I-inject sa parte ng katawan mo. I-click sa computer kung anong sakit mo. Ilalabas magkatid ng data kung anong sakit mo. I-click mo lang kung anong iinumin mo, natutod na rin. Pag ininom mo yon, ayon sa data na sinasabi ng computer na nasa loob ng katawan mo, magaling kagad. Kaya CARE Obama. Gagamitin dito ng kapangyarihan ng Antikristo. Bakit? Sa anong paraan? Sa isang segundo, malalaman kung sino. Sa isang segundo, nakikita kung nasaan ka. Sa isang segundo, nalalaman ka kung sino ka. Sa isang segundo, nalaman ka na kung ano relihiyon mo at ano ang pananampalataya mo. Sa isang segundo, alam na, kapatid, kung ano ang pamilya mo, lahat ng sakop mo, anong katungkulan mo. Pang-apat na segundo, kaya kang patayin sa oras na yan. Kapagkat yung device na yan, ay pwede kang pasabugin sa lugar kung saan ka naroon. That's the way He controls the world. Dinaya niya ang sanglibutan. Dinaya niya ang buong mundo. Yan ang sinabi ng Biblia. Ang matandang ahas at diablo Satanas na tumaya sa buong mundo. Kaya kaligtasan, alam niyo ba, 1 in a million. Out of 2 million lumabas sa Egypt patungong Canaan. 2 tao lang. Nakapasok si Caleb and Joshua. Out of billions of people in the time of Noah, 8 lang ang nakapasok sa arka. Ang sabi ng Biblia sa New Testament, magsipasok kayo sa makipot na daan patungo sa buhay, kapagkat maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang doon pupunta. Makitid na daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. And therefore, ang pagliligtas ng Diyos ay pagkasumpong. Ibig kong lahat maligtas at makaalam ng katotohanan. Pag hindi nyo nalaman ng katotohanan, dadaya ko kayo. Yan po, Word Council Church, seek and able to deceive. Ngayon, mag-ingat din. Kung hindi nyo alam, mapatid, at hindi kayo nangangaral, mapatid, hindi nyo alam ang mensahe sa uling panahon. The message of the day, I tell you, you will be deceived. Dapat malaman natin ang dalawang kapangyarihang gumalaw sa mundo. The power of darkness and the power of light. The power of God and the power of Satan. At alam niyo ba, kapatid, ang mata ng sanlibutan, ang mata ng denominasyon ay natalakpungan upang huwag sumilang ang liwanag ng Ebanghelyo. If you don't understand this message, natalakpungan ang iyong mata in order for you to not understand the message where is the light of the gospel of Christ. God bless you all. Salamat po. Yes, ang lahat ay makasumpo ng kaligtasan. Diba? Kaya lang, pagkit tayo ng salitang kaya lang, hindi nga lahat ay maniligtas. No? Kaligtasan po ay precious gift, galing po sa Panginoong Diyos. Ang problema po sa atin pong presenteng panahon po ngayon ay ito. Marami pong tao dahil sa tinatawag na masyadong pagkabulag sa katotohanan kanyang presenteng kinalalagyan po ngayon, no? Ay hindi na
nilagyan ng pagkakataon ng kanyang sarili. Binigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na talagang tingnan pa, pakinggan pa kung ano ang plano ng Diyos, especially para sa tinatawag na huling kapanahunan. Sa kapanahunang kinalagyan po natin po ngayon. Nagtaas siyang maraming tao sa kung anong meron sila ay doon na rin sila. Para bagang ganito ang prinsipyo na madalas nating marinig sa isang napakalaking grupo na sinasabi kung saan kami namulat ay doon nasasarado ang aming mata. Di ba? Kung saan kami pinanganak, yun na rin yung aming kamamatayan. So maraming mga mananampalataya nagsasabing sila ay mananampalataya. Gayon din ang kanilang tinatawag na prinsipyo. Di ba? Ang mahalaga sa amin, kami naniniwala sa Diyos. Ang mahalaga sa amin, kami naglilingkod sa Diyos. Pero tandaan po natin, maliban ang iyong paniniwala sa Diyos, ay di malagay sa tama, wala kang kaligtasan. Amen po? Kasi ang Diyos naman talaga sa kanyang prinsipyo, hindi nagbago. Tama? Sabi ko kanina, before karamihan sa atin ay magdatingan. Declaration ko kanina, sabi ko po, almost 4 months ago, alam nyo ba, this more than 200 world religious leaders, nag-meeting po sila. Okay? Nag-meeting sila. Ano ang kanilang usapin? Simple lamang po. One world religion. Paano gagawin yan? If there are 200 major religious movement or organizations that almost 4 months ago nagsama-sama, paano sila magsasama-sama na nagkakasundo sa teaching, sa turo? Okay? Gusto kong sabihin ulit, sabi ni Pastor Tomas kanina. Okay? There are 2 warring powers. Amen? Right from the beginning of time, there are 2 warring powers. Okay? At itong 2 warring powers na ito, ang isa ay hindi didistribute. Pero ang isang power na ito ay i-distribute sa maraming mga branches, maraming mga sangay. Mga kapatid, Revelation chapter 17, tinutukoy ang isang tinatawag na mother. Ina ng mga katuto. Amen? Kaya narinig natin, kung merong ina nangangulugan, siya ay merong mga anak. Tama? So, kung merong mga anak, natural, meron po siyang pinanggalingan. And to close this, bago tayo kumain. Doon sa meeting na yon, sinabi ni Anglican Bishop by the name of Tony Palmer, one of the conference that was convened and spearheaded by Kenneth Copeland. Sabi ni Tony Palmer sa kanyang conference address, you so-called born-again believers, and we, referring to himself, Protestants, sabi niya, what if I will tell you that there is no reason at all to protest against the church of Rome? Sabi niya, paano kung sasabihin ko sa inyo na wala na ang dahilan para magprotesta sa simbahan sa Roma? Will you believe me? Maniniwala ba kayo sa akin? Sabi niya, our far cry is salvation by grace, or salvation by faith through grace. And look what they are preaching now, referring to RC. Tingnan ninyo kung anong kanilang pinapangaral ngayon. They are also now preaching salvation by faith through grace. Okay? Nangangaral na rin sila ng kaligtasan sa pananampalataya at biyaya. I tell you, there is no reason to protest. Wala nang dahilan para magprotesta. One of these days, ito ang shocking. One of these days, according to ni Palmer, we will go back, or we must go back to our mother Rome. Tayo ay babalik sa ating magulang. Sinutukoy niya yung Roma. And after giving his speaking for pagsasalita, address to thousands na nandoon, tumayo si Kenneth Copeland at niyakap niya itong si Tony Palmer at sabi ni Kenneth Copeland, will you be there? Referring doon sa Vatican. This 2015. Sabi ni Tony Palmer,
Absolutely, I will be there. Will you? Ikaw ba nandoon? Absolutely, I will be there. Nandoon ako. Tapos sabay harap sa kanyang crowd, Kenneth Copeland. Sabi niya, my dear brethren, we are all Catholics. No? We must go back to our mother home. And there is a picture, at doon sa picture na yun, nakita si Kenneth Copeland, nakita si Tony Palmer, nakita some of the figureheads ng mga charismatic Pentecostal movement. Ano pa? Pati si Rick Warren ay nandun. And by the way, who is Rick Warren? Hindi ba niya nalungkot ako? Rick Warren, the author of best-selling book, Purpose-Driven Church and Purpose-Driven Life. Ngayon ho, yung 2 months ago, na issue ng kanya pong book na Purpose-Driven Life. At the back of that book, pinagsama dalawang sign, one symbol. Christianity symbol and the Islam symbol. And no other than person of Pope Francis himself issued a calling this Islam people. Okay? Na ano? To push the so-called movement of Islam. A combination of Christianity and Islam. Okay? And that is the major point or major discussion that happens almost 4 months ago when these more than 200 religious leaders have met. Pinag-usapan po yan. Okay? Nawalan na lang po ako ng time dito pong mga nakaraan at plano ko po sanang i-print, at i-distribute. At si Rick Warren po mismo, the Southern Baptist leader. Kaya po yung Southern Baptist po ako no? Yun po yung aking pinanggalingan. Kaya lang sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, nung ako po ay nabuksan, nakita ko ang liwanag na ito, parang bumpang sumakog po yan. At ngayon ho, no, there is no doubt, anything, kahit a single doubt sa akin, na yun pong mark na ito is not a literal mark, I tell you. The mark which was said in Revelation is not a literal mark. And what is that? That is not a literal mark. That is a teaching. Yan ay turo. At anong turo po yan? Judge it by yourself. Roman Catholic. Lahat mga Eastern Oriental faith, religious groups or movements, comparing sa tinatawag ng mga mainline Christian denomination. All of them has a so-called Trinitarian formula. Ang China, meron din pong Trinity ang China. Right? Meron. Marami. Mga kapatid, this teaching which was instigated by Satan himself long before time. No? Mga kapatid ko, nagbago-bago ng anyo. Tama. He is a cunning deceiver. Di ba? Akala natin, tama tayo, tama ang ating kinalalagyan sa iba, yun pala ay hindi. Mga kapatid, I don't want to judge you, but what I am saying is for you to na ikaw ay ma-encourage, ma-push ka, ikaw ay ma-challenge ka, na ikaw ay mag-search. At pagka nag-search ka, ang prayer natin, ang panalangin natin, mabuksan yung spirit, yung enlightenment sa atin. Ayan po, tayo pa ito ngayon. So, manalangin, dilingin natin, Pastor Val, tayo sa bahaging ito.